Palabas po ng reaksyon ang tanggapan po ng kagawaran ng katarungan dito nga po sa paglabas ng pagputok ng balita kahapon na natalo actually ang gobyerno po dito sa usapin po ng kanila pong petition for extradition kay dating Congressman Arnie Teves, no? Atin lang munang kausapin po bago po ang press statement ng DOJ si Attorney Ferdinand Topacio, ang lead counsel po ni former Congressman Arnie Teves. Mabuhay ka, Attorney! Yes, magandang umaga po, Manong Ted. Ma'am DJ Chacha, mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan. Opo, marami po mga ugat ang nabuhay kahapon dahil nga sa pagkagulat nga dito po sa desisyon ng Court of Appeals po ng Timor-Leste. Pwede ba natin po munang malaman, Attorney, ano ho ba mga naging grounds dito kung bakit po na-dismiss o pabor sa inyong kliyente ang petition po ng pamahalaan Pilipinas? Ang pangunahing dahilan po ay ang finding ng plenary ng Tribunal de Recursos ng bansang Timor-Leste na kapag si Congressman Teves po ay ibinalik sa Pilipinas, may malaking posibilidad po na siya ay magkaroon ng torture, magkaroon ng panganib sa kanyang buhay o sa kanyang kaligtasan, o siya ay mag-undergo ng cruel and inhuman punishment. At ayon po sa saligang batas ng Timor-Leste, kapag ganun po na may posibilidad ay pinagbabawal po nila ang pagbalik ng isang tao na nandoon sa kanilang bansa doon po sa pinanggalingang bansa ng taong yon. Pero yung pong sinasabi muna na ang naging basis din para hindi pagbigyan ng request ng pamahalaan Pilipinas ay yung mga pagbaliktad ba ng mga testigo laban sa mga Teves? Ay opo, sapagkat na napatunayan po namin, ayon na rin po sa mga salaysay ng mga bumaliktad po, na sila po ay unang umamin dahil lamang sila po ay pinahirapan, both mental and physical torture, at yung isa po na hindi naman po nagturo kay Congressman Teves na siyang involved doon sa killing po ni Governor Degamo, siya rin po ay nagsalaysay at nagreklamo pa nga po sa ating Commission on Human Rights na siya rin po ay nakaranas ng pagpapahirap, pananakot at kung ano-ano pa po para siya po ay piliting umamin at ituro si Congressman Teves. Kaya yun po ang naging batayan doon po sa finding na malaki po ang posibilidad na magkaroon nga po ng mga ganong treatment din kay Congressman Teves kung siya po ay babalik sa Pilipinas. Ano po yun? Humarap ba itong mga testigong ito o mga affidavit lamang po ang ibinigay nyo sa Court of Appeals po ng Timor-Leste, itong sinasabi nyo mga bumaliktad na testigo? Attorney. At si Hana May po, yung mismong babae po ito na matagal na pong kasama ng pamilya Teves, siya po ay personal na pumunta sa Timor-Leste upang siya po ay magtestigo doon po sa hukuman ng Timor-Leste. Pati po may ilang mga testigo at meron pa po kaming isang expert witness sa pagkatao ni former Commissioner on Human Rights, Wilhelm Soriano, na nagbigay din po ng expert opinion tungkol po sa kasalukuyang kalagayan ng justice system po dito sa ating bansa, na ang mga kalaban po ng pamahalaan ay tinutuligsa, pine-persecute, hinaharas at kung ano-anong mga kaso po ang inihahain na walang batayan. Tumestigo si Wilhelm at sinabi yon na ang kasalukuyang gobyerno ay gumagawa ng labag sa karapatang pantao at maging yung mga panggigipit o persecution sa mga kalaban sa politika. As in, sinabi niya po yun doon sa Court of Appeals hearing?
Well, not in so many words, but sinabi niya po na ang current state ng justice system dito ay malaki po yung posibilidad based on the recent events. At nakikita naman po natin yan yung sa paggawa po ng extraordinary rendition laban kay Pangulong Duterte. At palagay ko po yung mga pattern, yung pagre-raid ng hindi makatuwiran sa mga mejores ng mga Teves, yung mga ginagawa pa pong iba sa dito po sa ating Quadcom. Ako po din po ay pumunta rin po ron at nagtestigo po ako ng 2 beses ayon sa aking personal knowledge bilang humarap sa Quadcom, humarap sa mga Senate hearings at personal ko pong nasaksihan yung mga ginawa pong panggigipit sa mga Teves at sa mga ibang kliyente ko po na talaga pong may atmosphere of oppression and political persecution dito po sa Pilipinas. So ano po, sa ngayon po, gaano na ito kapinal na desisyon? Meron pa ho ba ditong remedyo? Meron pa ho ba ditong maihihirit pa ang pamahalaang Pilipinas dito po sa pagbabasura ng petition for extradition laban sa inyong kliyente? Ang sabi po ng aking mga counterpart na mga legal counsels po sa Timor-Leste na pawang mga dalubhasa pong mga human rights lawyers, hindi lamang po sa Timor-Leste, kundi recognized din po sa ibang bansa, including sa Hague po, yung isa naming abogado po roon na mahirap na pong ma-overturn ito because this is based on human and political rights. Ito ay paglabag ng konstitusyon ng Timor-Leste. So, alam niyo po, ang Timor-Leste daw po kasi ay very sensitive sa mga ganitong issue sapagkat alam niyo naman po ang naging karanasan po nila, sila po ay naging occupied territory ng Indonesia at nung yung kanilang kilusan para sa kasarinlan at independence ay nakaranas din po sila ng katakot-takot na persecution. So based on that experience, Timor-Leste is very big on human rights. Kaya they take exception to sinasabi ni Secretary Remulla na napaka-corrupt daw po. Hindi po, maayos po roon. Lamang, ang problema lang po kasi sa DOJ natin, pag hindi nila nagkukuha yung gusto nila, kung ano-anong ibinibintang nila na mga fake news. So hindi po dapat yun kasi nakakahiya po. We have diplomatic relations with Timor-Leste. Only for a cabinet member to say na corrupt yung justice system doon, that's very unseemly and unbecoming po, Manong Ted, Ma'am DJ Chacha. Nangangahulugan ho ba, attorney, na dahil dito po sa naturang desisyon kung hindi na ito mababaligtad, so dyan na muna mananatili po si former Congressman Arnie Teves? Opo, siya po ay bibigyan ng, well, right now, hindi pa naman po formally na asylum. Ngunit, yan po ang sinasabi nilang parang protection po sa isang mamamayan ng ibang bansa na who might be subject to persecution. Yan naman pong doktrinang yan po, Manong Ted, Ma'am DJ Chacha, ay hindi lamang po unique sa Timor-Leste. Halos lahat po ng civilized nations ay mayroon pong provision sa kanilang batas na kung ang isang tao ay maaaring ma-persecute, katulad ni Snowden po, yan po ay humingi ng political asylum. Marami na pong nangyari po dyan, hindi lamang po mga Pilipino. Talaga pong that is a recognized doctrine of international law. Opo. So yung nga po, doon ba ito pupunta sa asylum, permanent asylum ng kliyente nyo sa Timor-Leste? We do not know yet as of this moment na Manong Ted. Pero may moves na po kami dyan through our lawyers sa Timor-Leste po, na bigyan muna po siya ng asylum, but at the moment, hindi ko pa po makumpirma po yan. Opo. Pero may pending application na siya. Ang pagkaalam ko po ay may pending application po siya tungkol po dyan na hanggang ganito po ang prevailing atmosphere of persecution sa Pilipinas ay bibigyan po siya ng protection po. Opo. Yung po namang kaso ni Pride Henry, hindi ba ito, kumbaga, yung pending case niya involving, the same facts of the case actually. Opo, magtutuloy-tuloy lang ito, wala itong epekto, yung sinasabi po ng mga pangyayari dyan sa inyong kliyente sa Timor-Leste ngayon?
Ay, Manong Ted, ipagpumuhin niyo po, ayoko po sana magkomento dyan sapagkat hindi po akong abogado ni Governor Pride. Si Attorney Archie Fortun po, as a matter of respect to a fellow counsel, I would decline to comment po. Okay, and we would like to note your manifestation, Mr. Chairman. Po. Salamat na marami, attorney, sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa at kami po ay aantabay po dito sa magiging galaw ho naman ng pamahalang Pilipinas dito po sa ika nila ay nakakagulat na mga pangyayari. Attorney? Opo, maraming salamat po. Sana wag silang magulat kasi marami naman po nangyayaring ganyan. Kung ikaw ay may experience sa litigation, katulad nung kay GMA po, kay FG, talo po kami ng talo pero dumating po sa punto sa Korte Suprema na ultimately ay nanalo po kami. Ganyan po talaga ang kaso. Hindi po dapat silang magulat. Those are the breaks of the case, kumbaga. Okay. Salamat, attorney, at mabuhay ka pati ang mga patay mong ugat. Thank you very much po, Manong Ted. Always a pleasure and mwah-mwah. Chup chup.